Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang inaresto ng Department of Migrant Workers o DMW ang 4 na hinihinalang illegal recruiters at human traffickers na nag-aalok ng pekeng trabaho sa Rizal, Palawan. Ayon sa investigasyon, ang mga suspect ay nag-aalok ng trabahong customer service representatives sa Cambodia, Myanmar at Thailand. Ngunit napag-alaman na ang mga biktima ay ipapadala para magtrabaho sa mga cryptocurrency scam hubs. Nasagip din sa ikinasang operasyon ang 13 biktima. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi nila titigil ang ahensya sa paglaban sa mga illegal recruiters at human trafficking ng mga sindikato at patuloy ang mga operasyon upang masupil, maaresto at maipasara ang mga maling gawain. Bad news naman po para sa mga motorista. Panibagong taas singil na naman sa presyo ng produktong petrolyo ang asahang mararanasan sa susunod na linggo. Tinatayang nasa humigit kumulang 30 centavos ang aumento sa kada litro ng gasolina at 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala, maaari pang bumaba o tumaas ang tinatayang presyo kabilang ang pag-anunsyo sa magiging pagbabago sa presyo ng diesel sa magiging resulta ng trading. Inatasan naman ni Acting Transportation Chief Giovanni Lopez ang Land Transportation Office o LTO na makipagtulungan sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa lahat ng registration records, importation documents at verification processes ng luxury cars ng mga diskaya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang 30 sasakyan na pagmamay-ari ng mga diskaya ay nakapasa sa documentary check, ngunit patuloy pa rin ang pag-ikot ng investigasyon sa pagkumpirma ng authenticity registration ng mga naturang sasakyan. Dagdag ni Mendoza, iimbestigahan din ang mga sasakyan ng mga personalidad na nasangkot sa pagdinig ukol sa anomalyang flood control projects. Papanatilihin naman ng DOTR ang zero tolerance policy at pananagutin ang mga may-ari na lumabag sa proseso ng LTO registration. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH planong hindi na isali sa zero balance billing ang mga driver na sangkot sa road violations. DPWH pansamantalang pinayagan ang mga opisyal na hindi magsuot ng uniforme kontra diskriminasyon. SP Pro Tempore Lacson nais mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno. Mga estudyanteng undernutrition at out-of-school youth na istutukan ng Senate Basic Education Committee. UCPD, tiniyak ang maximum tolerance sa isinagawang Black Friday protest. UN Security Council, magtatalaga ng emergency meeting kasunod ng drone attack ng Russia sa Poland. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.